Magandang araw sa lahat ng kapasta natin. Ako po ay si Cherry, 26, isang account officer ng isang bangko dito sa amin. Taga-Aurora po ako. Share ko lang sana itong mga kwento na kinuwento lang din naman sa akin ng mga taong nakasalamuha ko. Noong 4th year college ako, kailangan naming gumawa ng thesis para makapasa sa isang major subject. Yun po ang huling requirements namin. Kasama sa thesis ang pag-conduct ng survey sa mga rural areas kung saan magagather kami ng stats na kailangan sa thesis namin. Yun nga po, may kapartner ako sa thesis, si Rochelle. Maayos naman yung naging survey namin. Mabuti naman at sobrang babait ng mga residente nung lugar. Kaya wala kaming naging problema. Bilang compensation na rin sa pagbibigay nila ng oras sa survey namin, nagpa-snack kami sa lahat ng tao doon na naging parte ng survey. Habang kumakain, naging interesado si Rochelle sa mga kwentong narinig niya tungkol sa mga engkanto doon sa lugar. Yung mga residente naman, game na makipagkwentuhan. Ganito po yung mga kwento nila. Marami raw talagang iba-ibang klaseng nilalang na gumagala sa gubat malapit sa kanilang bahay. Mga ligaw na engkanto raw na naninirahan sa gubat. Isang beses, may isang residente raw na nakakita ng babaeng naglalakad sa gubat. Nakaputi raw yun, mahaba ang buhok, may bulaklak sa ulo. Para raw itong ikakasal na babae. Pero nang lumingon daw, wala itong mukha. Tapos, naglakad daw ito palapit sa puno. Tumagos daw ito papasok doon at bigla na lang naglaho. Tumakbo daw yung nakakita pauwi sa sobrang takot. Pagka-uwi niya, nilagnat pa ng ilang araw. Yun namang isang matandang babae doon, ang sabi niya, noong dalaga pa raw siya, madalas siyang maglaba ng mga damit niya sa may ilog. Madalas daw may kasama siya. Pero nung isang beses na wala siyang kasama, may nangyari. Nagbabanlaw siya nang makarinig ng napakagandang kanta mula sa malayo. Sa sobrang ganda raw ng mga boses, naengganyo siya na hanapin kung saan nanggagaling yung tunog. Naglakad siya. Sinundan yung gilid ng ilog. Tumalon-talon pa nga raw siya sa mga bato. Hanggang sa nakita niya raw yung napakaraming napakaputing mga tao sa di kalayuan. Naglalakad sila sa gilid ng ilog habang kumakanta. May dala raw ng mga bulaklak na kulay pula yung mga taong nakaputi. Tapos lumiko raw ang mga ito papunta doon sa ilog. Naglakad yung mga nakaputing tao hanggang sa lumubog silang lahat sa tubig ng ilog. Wala na raw umahon pa matapos maglaho ng mga tao. Dahil nga dalaga pa lang, hindi raw niya alam kung ano yung nakita niya. Hanggang sa may nakapagkwento nga sa kanya na ang mga ganong klaseng nilalang daw ay mga engkantong naninirahan sa gubat. Gusto ko sanang sabihin doon sa mga nagkukwento na tumigil na sila kasi natatakot na ako. Pero si Rochelle, ganadong-ganado na makinig doon sa mga residente. Gabi na kami nakauwi ni Rochelle. Sabi niya, nagsusulat daw kasi siya ng mga kwentong fiction. Kaya mahilig siya makinig sa mga kwento ng ibang tao. Kinagabihan nung araw na yon, halos hindi ako makatulog kasi hindi mawala-wala sa isip ko yung mga narinig ko na kwento. Matatakot din kasi talaga ako eh. Pumasa naman yung thesis namin at awa ng Diyos, nakagraduate na ako. Nang malaman ko na naghahanap kayo ng mga nakakatakot na kwento, hindi na ako nagdalawang isip at sinulat ko lahat ng natatandaan ko sa kwento ng mga residente ng lugar. Sinadya ko po talaga na hindi banggitin yung pangalan ng lugar at nung mismong mga tao kasi hindi ako nakapagpaalam sa kanila. Sana nagustuhan niyo po ito.
Hello mga kapasta. Hiling ko sana mapansin niyo po ako at maisama itong story ko sa mga i-upload niyo sa YouTube. Matagal na po akong fan, silent listener lang. Nagpasya akong magsambit ng kwento kasi gusto ko rin sanang magkaambag dito sa channel niyo. Hindi po ito gaanong nakakatakot pero alam kong pasok ito sa mga hinahanap ng ating listeners dito. Pwede niyo akong tawagin sa pangalang Sandro. Teacher na ako ngayon. Almost 5 years na rin ako sa serbisyo para magturo sa mga bata. Nung gumraduate ako, may kakaibang ipinakita sa akin ng tito ko na talaga namang bumago sa pananaw ko sa mundo. Doon ko naisip na may mga bagay talagang hindi maipapaliwanag ng lohika dito sa mundo natin. Ganito po ang nangyari. After ko nga pong gumraduate, kailangan ko pang ipasa ang isang exam para tuluyan akong makapagturo. Ito yung LET o Licensure Exam for Teachers. Isa sa pinakamahirap na exam dito sa bansa natin. Nakakakaba kasi malaki ang tsansa na hindi ako pumasa. Tiwala naman ako sa kakayahan ko. Nag-review naman ako. Ang totoo nga niyan, nag-enroll pa ako sa mga review center para lang mas tumaas yung chance ko na pumasa. Ang ikinakatakot ko ay baka mali ang mga items na matandaan ko. Palapit ng palapit ang araw ng exam. Halos hindi ako makatulog tuwing gabi. Para akong may anxiety kasi wala akong ibang iniisip sa araw-araw kundi ang exam. Sa sobrang pag-overthink ko, naisip ko rin baka nasobrahan na ako sa pagre-review. Si Tito Randy ang unang lumapit sa akin nang malaman niya na magte-take ako ng exam. Nagpaalam siya kila mama na isasama niya ako sa kabilang bayan dahil may papakita raw siya sa akin. Pumunta kami sa isang parang abandonadong bodega house na grabe yung mga kandado at yung bakod sa palibot may mga naka-install na electric wires at CCTV. Talagang walang makakapasok na magnanakaw dun. Bahagyang binuksan ni Tito yung bakal na sliding door. Kasya lang ang mga katawan namin. Tapos sabay kaming pumasok. Sinara din agad ni Tito yung pinto. Pagpasok namin, tumambad sa akin ang isang malaking parang swimming pool sa gitna ng bodega. Kulay green yung tubig. Lumapit kami doon. Malayo pa, nakita ko agad yung buntot ng isda. Kulay blue siya at sobrang laki. Sa tansya ko, baka lampas 2 metro ang haba niya. Malaya siyang lumalangoy-langoy doon sa swimming pool. Sabi sa akin ni Tito, sikreto lang daw namin ang isdang yun. Yun daw ang rason kung bakit lumago ang negosyo niyang hardware. At kung bakit halos hindi rin sila nagkakasakit na mag-anak. Isa raw yung lucky fish. Isa sa pinakamabisang pampaswerte sa balat ng lupa. Nabili niya raw yung isda sa ibang bansa. At simula noon, parang eroplano raw sa pag-angat ang buhay nila Tito. Ang dami ko sanang gustong itanong kung paano niya ba yun nabili, kung sino nakapagsabi sa kanya na may ganoon, o kaya magkano niya nabili. Kaso hindi ako makapagsalita kasi feeling ko talaga nananaginip ako nung time na yon at saka alam ko hindi rin ako sasagutin ni Tito. Kumuha ng feed si Tito. Nilagay yung malapit doon sa harap namin. Lumapit naman yung isda. Isa-isang hinigop yung mga lumulutang na feeds. Sabi ni Tito, yumuko raw ako. Hawakan ko yung ulo ng isda. Ginawa ko naman ito. Dahan-dahan kong dinikita mga daliri ko sa ulo ng isda. Nakaramdam ako ng init galing doon sa kaliskis ng isda papunta sa mga daliri ko. Para akong nakaryente ng mahina. Saka ko lang napansin na pula yung mata ng isda. Nakapasa ako at hindi lang basta pasado. Nagtap ako on national level na kahit sa panaginip noon hindi ko akalaing magagawa ko. Grabe. Habang nag-i-exam, ang dali lang lumitaw sa utak ko yung mga bagay na nireview ko. Hindi talaga ako makapaniwala. At alam ko, dahil yun sa isda ni Tito. Sa celebration nung pagpasa ko sa LED, isa si Tito sa mga nauna kong pinasalamatan.
Nito lang 2022, kinuwento sa akin ni Tito na namatay na raw yung isda. Kaya rin confident na ako na ikwento ito sa inyo. Balak sana ni Tito na bumili ulit ng ganong asul na isda. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nahahanap na seller. Hello mga kapasta, Enrique ang pangalan ko. Paborito ko yung channel ng girlfriend ko. Kaya nga parang nahawa na ako sa hilig niya sa mga ganitong klaseng horror story. Itong story ko po ay nangyari sa bahay namin sa probinsya. Hindi kami doon nakatira, pero tuwing may okasyon, Pasko, o kaya naman kapag mahal na araw, ay umuuwi talaga kami para makasama si Lola. Nai-enjoy ko naman yung pagbabakasyon namin doon. Siyempre, lalo na kapag nakakalaro ko yung mga pinsan ko na doon nakatira. One time, nagkayayaan kami. Ako, yung pinsan kong si Mark, tapos may kasama pa kaming dalawang bata na kaklase ni Mark sa paaralan. Sila Daniel at Bokbok. Lalangoy daw sa ilog, maghahabulan. Siyempre, excited na excited ako. Walang ganon doon sa tirahan namin. Nang dumating kami sa ilog, ang laki ng mga bato. Mas malaki pa sa akin yung iba. Nagsihubaran kami ng mga suot naming t-shirt. Tapos naghabulan. Ang sayo nun, hindi namin iniisip ang panganib na pwedeng mangyari. Tuloy lang kami. Hanggang sa naging taya si Daniel. Sa aming apat, palagay ko siya yung pinakawalang takot na humabol. Tumatalon talaga siya sa mga bato kahit sobrang layo ng pagitan. Matagal siyang naging taya. Sa puntong yun lahat na rin kami pagod na. Hinahabol niya si Mark. Tumalon siya doon sa malaking bato. Nadulas. Tumama yung ulo niya sa malaking bato. Nanigas talaga ako nang makita ko yun. Gumulong yung katawan niya at napunta doon sa malalim na bahagi ng tubig. Alam ko, nawalan ng malay si Daniel Hindi siya makakalangoy. Umangat siya saglit sa tubig. Kaming tatlo, nagmamasid lang habang nakatayo. Nagpupumiglas siya. Duguan ang ulo pero may malay pa rin. Tapos isinisigaw niya sa amin na may kung anong humihila sa kanya sa ibaba. Tapos lumubog ulit siya. Nagpanik kami. Mga bata lang kami nung panahon na yon. Hindi namin alam ang gagawin. Kaya tumakbo kaming tatlo pabalik sa bahay. Dumiretso kami sa bahay namin. Sinabi ko kay Papa ang nangyari. Tinawag namin yung mga tanod sa barangay, pati yung nanay ni Daniel na nasa Maisan. Ang dami namin. Pagdating doon, nagsilanguyan na yung mga tanod. Hinalughog nila yung ilog hanggang papunta doon sa unahan kung saan bumabaw na ang tubig. Umabot pa ng alas 5 pero wala silang nahanap. Pinagalitan ako nila Mama pero naisip ko mas okay nang ganun kaysa matulad ako kay Daniel. Nagpatuloy ang paghahanap ng mga tanod pero wala talaga. Ang sabi-sabi, baka inangkin raw nung engkanto sa ilog ang katawan ng bata. Matagal nang usap-usapan yon sa lugar nila Lola na lahat ng nalulunod doon ay hindi na nahahanap ang katawan dahil kinukuha ito ng engkanto. Sa ikatlong araw, umuwi yung tatay ni Daniel galing sa ibang bayan kung saan siya nagtatrabaho. Nalaman niya na hindi pa rin lumilitaw yung bangkay ng anak niya. Nagpasama siya sa amin sa mismong lugar kung saan nalunod si Daniel. Nang marating namin yung lugar, naglabas siya ng mga kandila. 3. Sinindihan niya yon. Tapos plato. Naglagay siya ng corned beef na binili niya lang sa tindahan. Pagkatapos nun, sinibihan niya kami na sumabay sa mga dasal niya. Tagalog yung dasal, pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi niya. Nang matapos kaming magdasal, kumuha ng barya yung tatay ni Daniel. Itinapon niya yun sa tubig.
Umuwi na kami pagkatapos noon. Mga alas 4 ng hapon, tinawag niya kami. Samahan daw namin ulit siya. Pagdating namin doon sa batuhan, muntik nang mahulog yung puso ko. Nandoon sa gilid ng bato kung saan namin tinirik yung mga kandila ang patay na katawan ni Daniel. Ang sabi ng tatay niya, buti raw at ibinalik pa sa kanya ang bangkay ng kanyang anak. Wala na yung mga pagkain. Nilibing naman na maayos yung katawan ni Daniel. Gabi-gabi kaming pumupunta sa lamay. Kahit ilang dekada na ang lumipas, para sa akin, yun pa rin ang pinaka hindi ko malilimutang alaala sa buhay ko. Henry po ang pangalan ko. Isa po akong freelance photographer sa mga kasal, binyag, birthday, minsan din sa mga patay at kung ano-ano pa pong mga event. 2019 nung una ko kayong madiscover sa YouTube. Browse lang ako noon ng mga horror story kasi mahilig talaga ako sa mga nakakatakot na kwento. Kaya nang makita ko yung channel nyo, para po siyang love at first sight. May story na rin ako na lumabas dito at ito pong isa namang story mula sa akin. Hindi ko lang alam kung maniniwala ba kayo sa mga sasabihin ko ngayon. Kasi kahit ako, hindi ko rin naman alam kung totoo ba yung nakita ko. Alam kong hindi naman ako nananaginip noon. Nasa tamang pag-iisip naman ako. Hindi ako lasing, hindi rin ako puyat. Nitong February kasi, umuwi ako doon sa bahay nila mama sa Bicol. Hiwalay po sila ni Papa. Doon na rin nakahanap ng pangalawang asawa si Mama. And kapag wala akong maraming schedule sa isang buwan, naglalaan talaga ako ng oras para makasama si Mama. Mabait naman yun na pangasawa ni Mama. Isa siyang jeepney driver. Masipag, kaya wala rin akong masasabing masama tungkol sa kanya. 1 week akong lumagi doon sa bahay nila sa Bicol. Mahirap nga lang mag-adjust kasi sobrang kakaiba ng oras sa probinsya kumpara sa mga syudad. Sa lugar na yon, sa oras na lumubog ang araw, wala nang sino man ang naglalakad-lakad sa mga kalsada. Lahat nasa kanilang bahay na. Wala rin kasi mga poste ng ilaw sa daan. Alas 8 ng gabi pa lang, dapat tulog na lahat ng tao. Nang umuwi ako doon, sa ika-4 kong araw, halos hindi ako makatulog kasi sanay ako sa lugar namin na 11 na ng gabi, pauwi pa lang ako. Kakain pa lang ng hapunan, tapos magko-computer pa. Hating gabi na. Tulog na ang lahat. Sarado na ang mga bahay pero gising pa ako. So naisip ko, lumabas muna para magyosi. Hindi alam ni Mama na nagyoyosi ako. Kaya patago ako lagi kung hihit-hit ng sigarilyo. Paglabas ko, sobrang dilim talaga. As in, para kang nakapikit. Wala pang buwan nung time na yon. Nagsindi ako ng yosi tapos tumingin-tingin sa cellphone. Nakarinig ako ng mga palakpak kung saan. Lumingon ako sa may kalsada. Nakita ko sa malayo na parang may papalapit na lumiliwanag na bagay na hindi ko maipaliwanag kung ano. Palakas ng palakas yung palakpak hanggang sa ma-realize ko hindi yun palakpak. Tunog yun ng tumatakbong kabayo. Napatayo ako. Tapos hindi ko inalis doon sa padaang kabayo ang tingin ko. Nang malapit na yung kabayo, saka ko na-realize na tama nga yung hinala ko. Para akong na-hypnotize sa ganda ng kabayong tumatakbo sa daan. Ang bilis niya. Lumiliwanag yung puti niyang balahibo sa katawan. Tapos may naiiwan pang konting trail ng puting balahibo sa hangin na naglalaho rin naman pagkatapos ng ilang segundo. Nakatulala ako doon sa hayop. Ang iniisip ko lang noon, nananaginip ba ako? O nag-i-imagine ng mga bagay na wala naman talaga? Pagkatapos dumaan ng kabayo, naiwan ako na nakatayo pa rin. Bumalik ako sa bahay, nahiga,
Saka lang nag-sink in sa akin ang lahat. Nakaramdam ako ng takot kasi ano bang klaseng nilalang yung nakita ko? Imposibleng normal na kabayo lang yun kasi wala namang breed ng kabayo ang kumikinang ang balahibo. Pagkatapos kong sabihin kay mama yung nakita ko, sabi niya engkantado raw yung kabayong yun. Marami raw talaga sa lugar nila ang sinasabing engkantado. Mga ibang nilalang na nagaan yung hayop. Buti nga raw at mabait na engkanto ang nakita ko. Dahil kung hindi, ay baka napahamak ako. Nang makauwi ako, ilang beses ko ring napapanaginipan ang puting kabayong yun. May ilang napagkwentuhan na rin ako nito. Pero yung ibang kaibigan ko, parang hindi sila naniniwala. Kaya naisip ko, dito ko na lang sa inyo mga kapasta isi-share ito. At yun na nga po, sana nagustuhan nyo. Tawagin nyo na lang ako sa palayaw kong Bekbek. Dito sa amin, may isang lugar na iniiwasan ng lahat ng residente na dito na tumira at lumaki. Dati raw yung tirahan ng pamilya ng politiko at sa hindi nga malamang dahilan ay iniwan nila yung bahay nila na walang pasabi. Malaki yung bahay, mansyon, pero sa tagal ng panahon ay nasira na din ito ng mga dumaang bagyo. Sa ngayon, para na siyang haunted house na walang bubong. Noong unang beses na nasira yung gate ng bahay na yon, syempre, kami mga kabataan hindi maiwasan ang pumasok at alamin kung ano pa yung mga ibang bagay na matatagpuan namin sa loob. Sa likod ng mansyon na bahay, may malawak na swimming pool na kalaunan ay nalaman namin na isa palang fish pond. Mahilig daw kasi mag-alaga ng mga isda yung politikong yon. Hindi pangkain, kundi libangan lang. Hobby, kumbaga. May mga usap-usapan pa nga raw na baka mababangis na klase ng isda yung inaalagaan ng politiko. Dumaan nga ang mga taon. Pinilit isara ng mga tanod sa amin yung lugar na yon. Ang kaso, kami mga teenager, hindi mapipigilan ng simpleng mga tinapal na kahoy sa gate. Naging tambayan namin yung lugar na yon tuwing gabi. Tumatambay kami lagi doon, malapit sa may fish pond na puro lumot na yung tubig dahil hindi na nga napapalitan. May dala kaming mga alak at sigarilyo. Minsan, inaabot pa nga kami ng madaling araw sa pakikipagkwentuhan lang. Aalis lang kami kung sakaling may dadaan na mobile lang tanod. Isang beses, 8:00 na ng gabi, pero nakatambay pa rin kaming lahat sa likod ng mansyon. Yung isa naming kaibigan, siya ng pangalan niya, lumapit doon sa may fish pond at umupo sa gilid nito. Hindi namin yung ginagawa kasi sobrang dumi nga ng tubig sa fish pond. Baka mahawa pa kami ng kung anong sakit ang meron sa berdeng tubig ng fish pond. Pero nung time na yon, lasing na si Sean. Narinig namin ang paggalaw doon sa tubig. Dati na naming naririnig ang mga paggalaw na yon. Pero syempre, akala lang namin ay mga tirang isdang alaga lang yon ng politiko na dating tumira sa bahay. Binuksan ko yung flashlight. Nakita ko na medyo malaki yung bagay na gumagalaw sa ilalim ng green na tubig. Sinigawan ako ni Sean. Sabi niya, patayin ko raw yung flashlight dahil baka makita kami ng mga tanod. Ginawa ko naman. Narinig ulit namin ang malakas na talsik ng tubig mula sa fish pond. Sinabihan ko si Sean na mag-ingat pero hindi man lang ako pinansin. Hanggang sa biglang mabingi ang tenga ko sa lakas ng tili ni Sean. Tumayo ako. Lalapitan ko sana siya nang bigla siyang umakbay sa akin. Sabi niya, lumabas na raw kami. Inalalayan ko siya kasi hindi na pantay ang lakad niya. Sumusunod sa amin yung iba pa naming kasama. Nang makalabas kami sa kalsada kung saan may poste ng ilaw, saka ko lang nakita kung anong nangyari. May napakalaking sugat sa kamay si Sean. Natungkab yung balat niya at halos lumabas na yung buto sa kanyang kamay.
Kahit ako muntik nang mapasigaw sa nakita. Si Sean, namumutla na. Nadala agad namin siya sa ospital at nabigyan ng paunang lunas. Kwento ni Sean sa amin nang dalawin namin siya sumunod na araw. Bigla niya na lang daw nakita na may kung anong mahabang isda ang tumalon mula doon sa fish pond papunta sa kanyang direksyon. Naramdaman niya raw ang pagkapunit ng kamay niya. Hinihila raw siya ng isda na yon papunta doon sa fish pond, pero buong lakas niya itong hinugot at doon na tuluyang natungkab yung laman niya sa kamay. Matapos mangyari ang insidenteng yun, dinagdagan ng mga tanod sa lugar namin ang bakod sa bahay. Nilagyan ng matatalas na barbed wire at saka sinulatan ng mga babala. Kung ano man yung naninirahan doon sa ilalim ng fish pond, sa likod ng abandonadong mansyon, sana mamatay na lang ito at hindi na makapangbiktima ng kahit na sino. Buti na lang talaga at hindi binabaha ang barangay namin. Marlon na lang po itawag niyo sa akin. Noong 2019, naisipan naming magpipinsan na dalawin sila lola sa Tagaytay. Matagal na sila doon. Lumipat sila nung mapagawan ng bahay nila tito. Kaya naman sabi namin, bibisita kami. Total, malapit na rin ang kanilang birthday. Naghanda si lola ng maraming pagkain. Halos hindi na nga ako makatayo sa dami ng nilamon ko. Yung ibang pinsan ko, nakipagwalwalan pa kay lolo. Alam naman nilang bawal na yun sa kanya. Pero minsan lang naman daw, kaya pinayagan na ni lola. Kaming dalawa ni Raul, hindi gaanong umiinom. Kami kasi ang magdadrive ng mga sasakyan. Binusog ko na lang yung sarili ko sa dami ng pulutan. Mga 5 p.m, naghahanda na kaming umalis. Ayaw pa nga kaming paalisin ni lola kasi sabi niya, doon na raw kami matulog. Yung mga ibang pinsan namin may trabaho pa kinabukasan, kaya hindi talaga pwede. Nagpaalam na kami. Pinabaunan pa kami ng mga niluto nila kasi hindi naman daw nila yun mauubos. At saka para makatikim na rin yung mga magulang namin. Mahaba yung naging biyahe namin pauwi. Mapresko. Wala pang isang oras, halos lahat ng kasama ko sa loob ng sasakyan tulog na. Napatawa na lang ako. Mga 3 oras sa biyahe, bigla kong nakitang nag-signal si Raul. Bumagal yung andar niya tapos tumigil sa gilid ng kalsada. Bumuntot din ako at tumigil sa likod. Lumabas si Raul at yung iba naming pinsan. May ilang umihi dun sa gilid, yung iba nagyosi. Ako naman, nagbukas ng cellphone. Naisip ko kasi baka nag-text yung girlfriend ko. Wala naman. Tinago ko na yung phone. Sabay tingin doon sa kakahuyan sa gilid namin. Maliwanag naman yung buwan, kaya kitang-kita ko na may lalaking nakaupo sa lupa sa di kalayuan. Nung una, hindi ko maintindihan ang nakikita ko. Pero habang tumatagal, ay saka ko lang naunawaan. May sungay yung lalaki. 2 sungay sa noo. Wala siyang suot na damit. Manipis ang buhok niya. May pinaglalaruan siya sa kamay. Maliit na nilalang na kumikinang na kulay dilaw yung ilaw. May pakpak. Parang isang paru-paro pero tao. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Yun ang unang beses na nakakita ako ng kakaibang bagay. Hanggang sa biglang nagtanong yung isa sa mga pinsan ko sa likod. Nasaan na raw kami? Nagulat talaga ako. Nilingon ko siya. Sabi niya, para raw ako nakakita ng multo. Gusto ko sanang sumagot na hindi multo, engkanto o baka mga demonyo. Sumagot na lang ako. Sabi ko, malayo pa kami. Umihilang saglit si Raul. Pagbalik ko ng lingon doon sa gubat, wala na yung nilalang. Hanggang makauwi ay yun lang ang nasa isip ko. Kinabukasan, mataas ang lagnat ko. Nanginginig na ako. Nagpanik na si mama.
Dinala pa nila ako sa ospital. Pero hindi naman daw malala, sabi ng doktor. Baka nalamigan lang daw ako sa pabago-bagong temperatura nung pumunta kami ng Tagaytay. Pero ako, alam kong may kagagawan nung lagnat ko ay yung nakita kong nilalang na nakikipaglaro sa isang diwata. Hi mga kapasta, itago niyo na lang po ako sa pangalang Maine. Hindi ko tunay na pangalan. Gusto ko sanang i-share itong nangyari sa isang kaibigan kong itago na lang din natin sa pangalang Leia. Magkaklase po kami ni Leia noong high school. Siya ang pinaka-close kong kaklase namin noon. Lahat ng problema ko nasasabi ko sa kanya at ganun din siya sa akin. Dito lang 2022, may nakwento siya sa akin na talaga namang nakakapangilabot. Kapag mag-isa daw po kasi siya, lagi niyang nararamdaman na parang may nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Kapag daw nangyayari yun, nagtataasan lahat ng balahibo niya. Minsan din kapag may ginagawa siya sa kanilang bahay, mararamdaman niya na lang na bumibigat yung atmosphere ng paligid. Parang kinukutuban siya na may masamang mangyayari. Lagi kasi siyang mag-isa doon sa bahay. Only child siya at yung mga magulang niya sobrang busy sa trabaho. Yung tatay niya, driver ng bus, kaya laging wala sa kanila. Yung mama niya naman, teacher, laging busy sa school, kaya kahit weekends, madalas siyang mag-isa doon sa bahay. May mga gabi rin daw na mararamdaman niya na may mga naglalakad sa labas ng bintana ng kwarto niya. Naririnig niya raw yung yapak nung naglalakad. Ang gagawin daw ni Leia, kukunin niya yung flashlight at itututok yun sa labas, pero wala siyang makikita. Simula raw nun, nagsimula na siyang magdasal ng rosaryo gabi-gabi. Pero nangyayari pa rin daw yung mga paramdam. Umabot na sa puntong isang beses, nang magising siya mga madaling araw, nakaramdam siya ng parang may mabigat na bagay na nakadagan sa katawan niya. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. May invisible na nilalang na humihinga ng malalim sa ibabaw niya. Umiiyak na siya nung time na yon. Halos mga 1 oras pa ang lumipas bago siya nakagalaw ulit. Nang marinig ko yon, sinabi ko sa kanya na hindi na normal ang nangyayari sa buhay niya. Sinamahan ko siya sa isang albularyong kilala ko. Aling Christy yung pangalan ng albularyo. Sabi sa amin ni Aling Christy, baka isang engkanto raw na nakursunadahan si Leia ang gumagawa ng lahat ng ito. Dagdag pa niya, may ilang engkanto raw talaga na nangungursunada ng mga babaeng walang kasintahan. Susundan daw nila ito ng ilang buwan. Tapos kapag dumating ang tamang oras, ay sapilitang isasama sa mundo nila. Madalas ay namamatay daw yung babae sa mga ganong pagkakataon. Takot na takot si Leia sa sinabi ng albularyo. Para daw hindi siya makita ng engkanto, binigyan siya ng albularyo ng kwintas na gagawing invisible si Leia sa mata nung nangungursunada sa kanyang nilalang. Binili namin yung kwintas sa halagang 1,000. After nga masuot yun ni Leia, sabi niya na wala na raw yung mga nararamdaman niyang sumusunod sa kanya. Naging normal na raw ulit ang mga gabi sa bahay nila. 1 buwan din ang lumipas. Base na rin sa rekomendasyon ng albularyo, inalis na ni Leia yung kwintas. Kasi sigurado raw na nawalan na ng pag-asa yung engkantong nangungursunada sa kanya. Maaaring umuwi na raw ito sa sarili niyang mundo. Na kay Leia pa rin yung kwintas na yon. Itinago niya raw sa lalagyan niya ng damit. Binibiro ko nga siya minsan kapag may nanligaw ulit sa kanya at hindi niya gusto, isuot niya lang yon para maging invisible siya. Maraming salamat sa nakinig dito sa kwento kong ito. Sana nasiyahan kayo.
Martin na lang itawag niyo sa akin. Hindi ko totoong pangalan. May ibabahagi akong kwento na naranasan ko noong may binili kaming palaisdaan sa Bay Lucena. Hindi naman ito kalakihang palaisdaan. May 2 fish pond lamang ito na nilalagyan ng mga hito. Pagkatapos naming mabili yung palaisdaan, naghanap kami ng mga pwedeng maging bantay ng fish pond. Hindi naman kasi ako pwede. May trabaho ako at medyo may kalayuan sa bahay namin ang palaisdaan. Hindi ko nakakayanin pang ako pa rin na magbabantay dito. 2 lalaki ang nahanap namin, si Victor at Bitoy. Maayos naman nung una. Tuwing dumadalaw ako, every 2 days, nakikita ko naman na maayos ang pagbabantay nila. Sakto lang yung tansya ko sa mga feeds. Malinis din yung paligid ng fish pond. At syempre, kapag tinitimbang namin yung mga isda, pasok naman siya sa average na timbang na target namin. 3 buwan ang lumipas. Tumawag sa akin si Bitoy. Ang sabi niya, uuwi na raw si Victor. Sakto day off ko nun. May gagawin pa sana ako kaso mukhang may problema si Victor. Pinuntahan ko muna. Pagdating ko doon, ayaw pa sabihin sa akin kung ano ang dahilan kung bakit siya aalis. Nung naggalit-galitan ako, saka lang nagkwento si Victor. Natatakot daw siya sa gabi kasi ilang beses na raw na akala nila may kung sinong tao sa fish pond, pero hindi raw yung tao, multo. May babae raw na naglalakad sa gilid ng fish pond tuwing 12:00 ng gabi. Napamura talaga ako. Sinabi ko pa na ang lalaki na nila para matakot sa mga multo-multo na yan. Hindi natinag si Victor. Umalis pa rin siya at umuwi. Si Bitoy na iwan. Naghanap naman ako agad na makakasama niya. Isang binatilyo ang nakuha ko. Hindi na nag-aaral. Totoy ang tawag namin sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, gusto na rin itong umalis. Pati si Bitoy, ayaw na rin. Pinilit ko pa sila na maghintay ng 3 araw. Maka-harvest lang kami, ay hahayaan ko na silang umalis. Pumayag naman yung 2. Ang dami naming na-harvest, halos doble yung naging kita ko. Akala ko nga, makukumbinsi ko yung 2 na manatili sa dami ng na-harvest namin. Pero tumuloy pa rin sila sa pag-alis. Imbis na maghanap ulit ako ng mga empleyado at magpakawala ng mga fingerlings, naisip ko na kumonsulta muna sa isang eksperto. Nagtanong-tanong ako sa mga kabarkada kung sino sa kanila ang may kakilalang albularyo. Naituro ako ng isa kay Aling Kuring. Matanda siyang babae na laging may yosing nakasubo sa kanyang bibig. Pagpasok namin sa may fish pond, natigilan si Aling Kuring. Itinuro niya yung gilid ng fish pond namin, katabi ng bakod. Sabi niya, maghukay daw kami. Kasama ko noon yung kapatid kong si Ruel. Tag-isa kaming pala. Sabay kaming naghukay ng naghukay. Ang lalim na ng nahuhukay namin. Pero si Aling Kuring, nakatitig lang sa amin. Halos maubos na niya yung isang kaha ng yosi na ako pa ang bumili sa kanya. Hanggang sa may natamaang matigas na bagay si Ruel. Kinaskas ko ng dulo ng pala yung lupa sa palibot ng matigas na bagay. Saka lang namin nakita na mga buto ng tao yung matigas na bagay na natamaan ni Ruel. Gamit yung pala ay dahan-dahan naming inangat yung mga buto, kumpleto. Bungo, ribs, 2 kamay, at 2 paa. Hindi man lang binalot sa kung ano. Basta na lang inilibing doon yung mga buto na yon. Sabi ni Aling Kuring, yun daw ang dahilan kung bakit may nagpapakitang multo sa fish pond tuwing gabi. May inilibing na bangkay ng babae na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang kanyang kalansay. Ang tanging magagawa raw namin ay ang ilibing ang kalansay na ito sa tamang libingan. Pamisahan na rin daw namin ang kanyang kaluluwa nang maayos itong makatawid sa kabilang buhay. Ginawa namin lahat ng sinabi ng albularyo pero nireport muna namin ito sa kapulisan. At pagkatapos nga nun
ay naghanap ulit kami ng mga bagong magbabantay sa fish pond. Bumalik sa amin si Bitoy at nakahanap din ako ng isa pang bantay. Sa ngayon, maayos na ang mga harvest namin. Tuwing gabi, wala nang mga multo na naglalakad sa gilid ng fish pond. Share ko lang po itong nangyari sa amin nito lang 2022. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o dapat hayaan ko lang yung mga naranasan namin ng baby ko. Hindi ko pa ito sinasabi sa asawa ko kasi iniisip ko na magsasabi lang ako kapag sure akong nasa panganib talaga kami. Rachel nga po pala, empleyado ako sa munisipyo dito sa lugar namin na hindi ko nalang babanggitin kung saan. Bale, nasa accounts department ako. Noong nabuntis ako sa una naming baby ni Lester, asawa ko, kinakailangan kong mag-maternal leave. Noong time din na yon, natapos yung pinapagawa naming bahay na almost 3 years din naming kinayod na mapagawa. Medyo nagipit pa nga yun sa oras kasi sinabayan nun ng pandemic. Lumipat kami doon noong December 2021. Ang saya ko ng oras na yon kasi nga ang daming blessings ni Lord sa akin. Bagong bahay na siguro deserve naman namin dahil sa pagod sa trabaho at saka ang bagong baby. Nang isilang si Baby Renan, lumabas siyang healthy. 9 pounds. Nang kargahin ko siya talagang hindi ko mapigilang umiyak. 2 buwan din akong pinayagang hindi man na bumalik sa trabaho para makarecover sa panganganak. Nakakapagod talaga maging ina. Halos araw-araw akong puyat dahil walang pinipiling oras si Baby Renan kung umiyak. Kahit si Lester, hindi rin nakakatulog ng maayos sa gabi. Siya ang taga-timpla habang ako naman ang taga-karga. Mga 1 year and 6 months na si Baby Renan, nakakakita na siya ng mga bagay-bagay. Balik na rin ako noon sa trabaho. Kumuha kami ng babysitter tuwing pareho kami ni Lester na nasa trabaho. Isang beses nga, day off ko. Halos 6 p.m. na. Uuwi na si Lester galing trabaho. So, naisipan ko nang magluto na makakain naming hapunan. Iniwan ko si Baby na tulog sa crib niya. Nagsalang na ako ng kanin sa rice cooker. Tapos saka nagluto ng ulam. Paksiw na bangus. Habang nagluluto, pasilip-silip ako doon sa kwarto ni Baby. Tahimik naman. Mahimbing yung tulog. Nang matapos ako, naligo ako sa banyo. Ayoko namang madala yung germs na galing sa kusina sa kwarto ni Baby. Nagbihis at saka binalikan yung tulog na bata. Narinig ko agad yung mga tumatawang kung ano mula doon sa kwarto. Ang weird lang kasi ang titinis ng mga boses nila. Naisip ko, ano kaya yun? Napatakbo ako. Nang pumasok ako, hindi ko agad maintindihan yung nakikita ko. Akala ko nung una, may mga laruan lang na nalaglag sa loob ng crib ni Baby. 5 maliliit na tau-tauhang laruan. Pero nang gumalaw yung isa, saka na ako napasigaw ng malakas. Nakikipaglaro yung mga maliliit na tao na yon kay Baby Renan. Si Baby naman, tuwang-tuwa na para bang nag-i-enjoy pa. Tumakbo ako palapit kay Baby. Agad ko siyang kinuha. Nakita kong nagsitalunan yung mga duwende na yon sa ere. Tapos naglaho na parang hangin. Tumakbo ako palabas. Dumiretso sa kwarto namin ni Lester. Grabe yung kaba ko. Hindi ko maintindihan yung nangyayari. Bakit may mga duwende sa bahay namin? Nang kumalma ako, saka ko lang naisip na hindi naman nananakit yung mga duwende na yun. Na kung balak nilang saktan o kunin yung baby, dapat ginawa nila habang nasa kusina pa ako. Medyo nabawasan din kahit konti yung takot ko nang maisip ko yun. Dati ko nang naririnig na may mga mababait naman daw talagang mga duwende. Nang dumating si Lester, nahalata niya na medyo maputla ako. Pero hindi ko pa rin kinuwento kung anong nangyari.
Ang sinabi ko lang, medyo masama ang pakiramdam ko. Hindi ko na ulit nakita pa yung mga duwende na yun dito sa bahay namin. Pinacheck ko sa isang albularyo dati at sabi niya, malinis naman daw ang bahay namin. Kahit yung babysitter, tinanong ko kung may mga bagay na siyang nararamdaman. Pero wala rin daw. Ano kaya yun mga kapasta? Mga duwendeng napadaan lang? Hello mga kapasta. Sana makuha itong kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Isa po akong registered nurse. Allen po ang pangalan ko. Isa sa mga paborito kong hobby, lalo na kapag naka-leave sa trabaho, ay ang pagta-travel sa kung saan saang parte ng Pilipinas. Isa sa mga bucket list ko ay ang mapuntahan lahat ng region nitong bansa natin. Supportive naman ang mga friends ko sa hobby kong ito. Lagi ko silang kasama saan man ako magpunta. Sa dami ng lugar na napuntahan ko, isa lang talaga ang hindi ko malilimutan kahit kailan. Pinangako ko sa sarili na hindi na ako babalik doon kahit anong mangyari. Sa Palawan po yun. Nainganyo kami sa ganda ng mga beaches and resort nila. Kaya nito ng 2022, doon kami nagbakasyon ng mga kaibigan ko. 4 kaming magkakasama. Nag-book kami for 1 week na stay doon sa resort. Pagdating namin doon, sobrang ganda nga ng lugar. Para siyang paradise na sa Palawan mo lang talaga makikita. White sand, blue na dagat, mababait na residente. Medyo magastos nga lang siya, pero sulit naman. Isang once in a lifetime experience siya. Kasama sa itinerary namin ang pagdalaw sa mga caves na malapit doon sa resort. Sakay nung van na provided mismo ng resort. Halos buong hapon kaming nag-sightseeing sa ganda ng mga kuweba na napuntahan namin. May tour guide pa na nagpapaliwanag sa kung ano yung mga pagkakaiba ng stalactites at stalagmites. Pero hindi ako nakikinig kasi abala ako sa pagkuha ng mga pictures. Mga 5 p.m, sinasabihan na kami ng driver na kailangan na raw naming makauwi sa resort bago dumilim. Delikado raw kasi sa daan. Pero kami naman, dahil first time namin makakita ng mga ganoong view, tumawad pa kami kay kuya. Sabi namin 5 minutes pa. Tapos yung isa pang 5 minutes hanggang sa halos madilim na yung langit nang umalis kami doon sa lugar. Ang dilim nung dinaanan naming kalsada. Walang mga poste ng ilaw kasi wala pang linya ng kuryente doon sa parting yon ng lugar. Yung driver namin halatang iritable kasi aaminin namin kasalanan naman talaga namin kung bakit gabi na kami nakauwi. Kalagitnaan ng biyahe, biglang narinig kong napasigaw yung driver namin. Inapakan niya yung preno ng sobrang bigla kaya halos tumilapon kaming mga pasahero niya sa unahan. Buti may seatbelt kami. Sabi ni Kuya Driver, may mga bata raw na tumatakbo patawid sa daan. Pagtingin nga namin sa gilid ng kalsada, nandoon yung mga bata, naiilawan ng ilaw ng van. Nakangiti silang lahat, puti ang mga suot. Una kong napansin sa kanila ay hindi sila nakatungtong sa lupa. Para silang lumulutang sa ere. Itinuro ko yung mga paano mga bata sa driver namin. Napamura pa nga siya nang makita yung mga batang hindi sumasayad ang paa sa lupa. Sinigawan niya kami na mag-seatbelt daw at saka niya pinaandar yung van. Nagtaka ako nung oras na yon. Bakit hindi kami umandar kahit pinaharurot na nung driver yung van? Narealize ko yung sagot sa tanong ko nang makitang lumulutang din kami sa ere. Katulad ng mga bata sa gilid ng kalsada. Nagsisigawan na kaming magkakasama sa loob ng van. Yung kaisa-isang babae sa grupo namin, umiiyak na.
Naglabas ako ng rosaryo sa bulsa. Nagdasal ako ng kung ano-anong dasal na alam ko. Mga ilang sandali pa, bumagsak din naman kami sa kalsada. Doon na inapakan ulit ni Kuya Driver yung silinyador at saka kami humarurot pauwi sa may resort. Para kaming na-trauma dahil sa experience na yon. Sabi sa amin ni Kuya Driver habang pauwi, malamang sa malamang ay engkanto raw yung nan-trip sa sasakyan namin. Talagang talamak daw kasi ang kwento tungkol sa mga engkantong nakatira doon sa gubat, malapit sa may kuweba. Isa nga rin daw yun sa dahilan kung bakit gusto niyang makauwi ng maaga. Alam niya kasing may chance na makasalubong kami ng ganong klaseng nilalang. Hindi namin natapos yung 7 days na dapat ay ilalagay namin sa resort. Kinabukasan kasi nung gabing yon ay umuwi na rin kami. Hindi naman napigilan ng experience na yon ang hilig ko sa pagta-travel. Siguro naging mas maingat lang ako at iniiwasan ko ng magpagabi sa mga lugar na pinupuntahan ko. Hello sa lahat ng listeners natin. Ako po si Jeremy. Nasa early 30s na ako ng buhay ko. Mahilig akong mag-invest sa mga business. Siguro dahil ito sa nangyari sa atin noong pandemic. Nawalan ako ng trabaho. Naisip ko, ano kaya kung mag-business na lang ako? Total ay may naipon na rin naman ako kahit konti. Nito lang 2022, isa sa mga pumasok ko ay ang pagtayo ng palaisdaan. Yung bahay kasi nila Lola ay may malaking bakanting lupa sa likod nila. Malawak yun. Balak ko nung una, tatamnan ko ng lettuce. Nauuso kasi nun ng mga samgyupsal na kainan. Pero sabi ni Lolo, pagawan ko na lang daw ng fish pond. Tutal, may alam siya kahit konti sa pagbabantay ng mga palaisdaan. Medyo malaki rin ang nagastos ko dun. Pero naisip ko, investment. 2 maliit lang muna ang pinagawa ko. Tapos, tilapia ang napili naming isda. Kasi sabi ni Lolo, kapag tilapia raw, sigurado kami na may buyer agad. Hindi tulad ng hito o iba pang isda. Maayos naman yung unang beses naming pag-harvest. Pero nung ikalawa, medyo nagkaproblema kami. Sabi ni Lolo, nabawasan raw yung bilang ng mga tilapia na nakukuha namin. Kung namatay raw yung mga isda, dapat nakita niya. Kasi siyempre lulutang yun sa tubig. Pero wala raw. Pareho kami nang naisip ni Lolo. Baka may nagnanakaw sa amin. Mataas naman yung bakod ng gate. At saka may mga aso pa raw na bantay si Lolo tuwing gabi sa 2 fish pond na yon. May 2 siyang askal na pinapakawalan bago matulog. Para raw kung sakaling may magnanakaw ay malalaman niya. Kaso, tahimik naman daw ang mga ito sa gabi. Nang magkaroon ako ng panahon, ay sabi ko kay Lolo, susubukan naming hulihin yung magnanakaw. Gabi-gabi kaming nagbabantay sa may kusina at sinusubukang hulihin kung sino man ang nagbabawas ng mga isda sa fish pond. Walang nangyari nung unang 2 araw. Palitan kami ni Lolo sa pagbabantay, pero wala talaga. Nung 3 gabi, may nangyari. Ako ang nagbabantay nang makita kong parang may gumagalaw doon sa mga halaman kalapit ng fish pond. Ginising ko si Lolo. Sabi ko, may kung ano doon sa mga halaman. Nakapagtataka lang kasi, parang hindi ito napapansin ng mga aso. Sabay kaming lumabas ni Lolo papunta doon sa may fish pond galing kusina. May dala kaming tig-isang flashlight pero hindi namin binuksan. May hawak din kaming sundang kung sakaling mapalaban. Dumaan kami sa gilid ng maliit na bodega na taguan ng mga tools ni Lolo. Kitang-kita ko yung paglabas ng lalaki galing dun sa halamanan papunta sa may fish pond. Dahan-dahan siyang lumusong dun. Hanggang sikmura niya lang yung tubig. Hindi ko naiintindihan yung nangyayari. Nung una, kasi kung magnanakaw siya, saan niya ilalagay yung mga isda na uhulihin niya? Saka ko nakita na matapos makahuli ng lalaki, agad niya itong kinain ng hilaw. Kinagat niya yung ulo
at buong buo na nilunok niya yung katawan ng kumakawag-kawag na isda. 3 beses niya itong ginawa. Tiningnan ko si Lolo. Alam kong nakikita niya rin kung ano yung nakikita ko. Malinaw pa rin ang mata niya para sa isang matanda. Binulungan ako ni Lolo. Ang sabi niya, wag na raw kaming lumapit. Buksan lang daw namin yung mga flashlight namin para magulat yung lalaking nasa fish pond. Pagbukas namin, kitang-kita namin ni Lolo yung itsura ng lalaki. Mabalahibo siya. Saktong-sakto na isusubo niya sana yung isda na nasa kamay niya. Ang laki ng mga ngipin niya sa bibig. Ang haba ng buhok niya. May suot siyang damit pero sira-sira. Nakipagtitigan saglit sa amin yung lalaki na nasa fish pond. Saka ito tumalon palabas. Alam ko, walang normal na tao na kayang tumalon ng ganong kataas. Tumakbo siya papunta doon sa bakod namin at saka tumalon ulit ng mataas. Nang susundan ko sana yung lalaki, hinawakan ako ni Lolo. Umiling-iling siya at hinatak ako pabalik sa kusina. Nang mailawan kami, saka ko nakita ang takot sa mukha ni Lolo. Sinabi niya sa akin na maaari raw na aswang yung nakita namin na nagdanakaw ng mga isda. Kung sakaling sinundan ko raw yun, ay baka napahamak pa ako. Buti na lamang natakot sa flashlight namin. Suggestion ni Lolo, magpalagay na lamang daw kami ng mga poste ng ilaw malapit sa fish pond para kahit papano kita ang kung sino man na naglalakad doon. Tinanong ko si Lolo kung bakit hindi man lang pinansin ng mga aso yung aswang. Sabi niya, baka raw panghayop din kasi ang nilalabas na amoy ng mga aswang, kaya hindi ito pinansin ng mga aso. Bago ako umalis, tinanong ko si Lolo kung magiging ligtas ba sila kung sakaling umatake ulit at magnakaw yung aswang. Sagot ni Lolo, malamang ay hindi na raw bumalik yung aswang kasi syempre nabuko na siya. At saka kung sakali man daw na bumalik ito, ipinakita sa akin ni Lolo ang isang bagay sa ilalim ng kama nila ni Lola. Buntot pagi. Hindi na rin naman bumalik yung aswang. Tama nga si Lolo. Mukhang natakot na itong magnakaw ulit sa fish pond namin. Magandang araw mga kapasta. Carlo po, isang avid listener nitong channel nyo noon pa man. Paborito ko dati yung mga fiction stories dito. Itong ibabahagi ko ay nangyari almost 5 years ago na rin. 2018 yun. Natanggap ako bilang taga-inventaryo ng mga items na lumalabas at pumapasok sa factory pinapasukan ko. Malawak yung bodega ng factory kung saan nilalagay yung mga items namin. Bago umalis ang isang batch, papasok muna ako doon mag-isa at saka magbibilang kung ilang box ba yung lalabas. Haunted po yung bodegang yun at ako mismo ang naka-experience ng pagiging haunted nung bodega. Almost 3 months na rin ako nagtatrabaho doon, kaya syempre may mga naririnig na rin akong usap-usapan tungkol sa loob ng malawak na bodega. May multo raw, white lady, black lady. Naisip ko nga, nagtatakutan lang siguro sila sa pagka-boring sa trabaho. Hindi ko na lang inintindi. Pero ako mismo, may mga naririnig na. Mga batang tumatawa, naglalaro, naghahabulan. Pero ayoko pa rin aminin sa sarili ko. Iniisip ko lang lagi, baka ihip lang ng hangin o kaya palaboy na pusa na napadpad sa loob. Isang beses, 5:00 ng hapon, pumasok ako para bilangin yung huling batch ng items na lalabas. Dala ko yung record book ko, calculator at ballpen. Pagpasok ko, nakaramdam agad ako ng kung anong hindi tama. Nagsimula na ako magbilang, pero nadidistract ako ng mga tunog ng mga naghahabulang bata. Naglakad ako papunta doon kung saan nanggagaling yung mga tunog. Bawat nadadaanan kong pagitan ng mga karton, tumitigil ako tapos sumisilip. Wala.
hanggang marating ko yung dulo. Pagsilip ko ay may 2 batang naghahabulan. Pareho silang lalaki. May isa pang nakaupo lang doon sa gilid ng pader. Pinapanood niya yung kasama niya. Ang weird lang kasi parang may something sa katawan nila na hindi pang tao. Hanggang sa tumagos na nga yung naghahabulang mga bata doon sa mga karton. Tumakbo ako pabalik. Lumabas. Dumiretso doon sa may guardhouse. Sinabi ko sa kanila yung nakita ko. Parang hindi man lang nagulat si Manong Freddy nang sabihin ko na may mga multong bata sa loob. Sabi niya sa akin, wag ko na lang daw intindihin. Hayaan ko na lang na maglaro. Dati pa raw nandun yung mga kaluluwa ng mga batang yun. Hindi nila mapaalis-alis kahit ilang pa-blessing na sa bodega ang ginawa nila. Sabi niya, hindi naman daw nananakit ang mga batang yun. Naglalaro lang na parang normal na mga bata. Hindi talaga ako pumayag na walang sumama sa akin sa loob ng bodegang yun para magbilang. Natagalan pa kami kasi kada naririnig ko yung mga yapak ng mga bata, napapalingon ako. Tumagal din ako ng 2 years doon. Kalaunan, parang nasanay na rin ako sa mga multo. Minsan nga, kapag hindi ko sila naririnig, kinakausap ko sila. Kapag hindi talaga nananakit ang mga multo, ay hindi rin sila nakakatakot. Nitong 2022 lang, napadaan ulit ako sa factory na yon. Nakausap ko pa nga si Manong Freddy at ang sabi niya sa akin, nandoon pa rin daw yung mga batang multo. Mas madalang na nga lang na magpakita. Good morning to all listeners. Ako po ay isang guro sa high school. Teacher Mark ang tawag nila sa akin. Mathematics ang subject na itinuturo ko. Almost 5 years na rin ako sa ganitong profession and masasabi kong masaya ako sa ginagawa ko. Kahit pa nga pasaway madalas sa mga section na na-handle ko. Natural lamang kailangan talaga ng pasensya sa linya ng pagtuturo namin. Ang totoo niyan, isa sa mga estudyante ko ang dahilan kung paano ko natuklasan itong channel. May mga times kasi sa klase namin na nakakapagkwento ako ng mga karanasan ko sa buhay habang nagtuturo. Kaya in-approach ako ng isa sa mga estudyante ko at sinabing kung gusto ko raw isubmit ang story ko dito. Siyempre, nakinig din po muna ako ng mga uploads nyo bago ako naglakas ng loob na magpasa nga sa inyo. Nangyari po ito noong 2019. Wala pa akong 2 years sa pagtuturo noon at hindi pa nangyayari ang pandemic na talaga namang bumago sa buhay nating lahat. Especially sa mga teacher na tulad namin. Ang classroom ko po ay matatagpuan sa pinakadulo ng mismong school. 4th year kasi ang madalas na naibibigay sa aking klase. Siguro dahil alam nilang kaya kong i-handle itong mga pasaway na graduating student. Ang likod ng room namin puro naglalakihang mga puno at damong kasing tataas ng tao. Mga bandang July, nagkaroon ng project si principal kung saan magtatayo kami ng mga bagong rooms doon sa space na nasa likod ng mga room namin. Kaya nag-hire si principal ng mga chainsaw cutter at isa-isang pinatumba yung mga puno. Sa ingay ng mga chainsaw, napilitan kaming magdaos ng mga klase namin sa may social hall. Umabot din ng 3 days bago na itumba lahat ng punong yun. Last day ng pagpuputol ng mga puno, bigla na lang nangisay yung isa sa mga lalaking may hawak ng chainsaw. Nagkagulo lahat pati yung guard namin kasi akala nila nag-aaway-away yung mga tao dun. Pero ang nangyayari pala isa-isa nang nawawalan ng malay yung mga nagputol ng puno. Siyempre, isa rin ako sa mga lumapit at nakiusyoso. Pagdating ko doon, para silang lahat ng mga isda na nakawala sa tubig. Lahat sila tumitirik yung mga mata at nagwawala
Yung iba nagsusuka pa ng maiitim na likido na sobrang baho. Kahit nakatakip na ako ng ilong, na-absorb pa rin ng pangamoy ko yung baho ng mga suka nila. Nagpapanik na yung ibang teacher. Sinabihan ko yung isang guard na tumawag na ng albularyo. Mga 1 hour after, halos 4:00 na ng hapon, dumating yung matandang lalaki na tinatawag nilang Chong Pekto. Siya yung lokal na albularyo malapit sa school namin. Isa-isa niyang nilapitan yung mga nagwawalang trabahador at pinakalma. Ang sabi sa amin ni Chong Pekto, hindi raw kasi kami maayos na nakapagpaalam sa mga naninirahang engkanto sa puno. Kaya pinaglaruan nila itong mga trabahador na sumisira sa tahanan nila. Pinasanib pa niya yung isang engkanto doon sa katawan ng isang trabahador. Kinausap niya ito. Witness po ako kung paanong nagsalita yung lalaking trabahador sa boses ng isang batang babae. Talagang kinilabutan ako nang marinig yun. Pagkatapos, nagpaalam doon sa sumanib yung albularyo patungkol sa gagawin nga naming pagpuputol ng mga puno sa lugar na yon. Sabi ng albularyo sa amin, may 2 hiling lang daw yung mga engkanto. Una, kailangan ay may kapalit ang bawat punong puputulin namin doon sa likod ng classroom. At pangalawa, gusto nila ng alay. Bago mag 6:00 ng hapon ng araw na yon, nagpahanap sa principal ng 10 puting manok na gagawing alay sa mga engkanto. Pinakawalan namin yon doon sa likod ng classroom. Kinabukasan, nang bumalik kami, patay na yung 10 manok na pinakawalan namin. Kumalat yung mga dugo nila sa lupa, pero wala silang mga ulo. Nung araw din na yon, nagtanim kami ng mga puno sa may mini forest sa loob ng school. Kasing dami nang tinanim namin yung mga punong pinutol. Hindi muna natuloy yung pagpapatayo ng mga classroom doon kasi nga nagka-pandemic. Pero nito lang 2022, sa wakas ay naitayo na rin yung mga bagong room na gagamitin ng mga estudyante namin. Hindi na rin kami kinambala pa nung mga engkanto na dating nakatira doon sa mga puno.